Habang ang partner ni James Harden na si Kawhi nasasangkot sa issue, naglabasan patuloy yung iba mga report na hindi maganda kay Kawhi. Samantalang si Harden, yung restaurant niya sa Houston, pinasara dahil sa utang na $2.2 million sa renta. Pinatayo ni James Harden yun after matrade siya paalis ng Rockets. Ngayon din, dinamay si James Harden sa issue ni Kawhi na dapat imbestigahan din siya kung merong allegedly na deal na katulad ng kay Kawhi na binigay ng Clippers sa kanya. Dahil yon sa mga naging statement dati ni James Harden na ngayon parang nagiging iba yung direksyon ng Clippers. Hindi pa nga nag-uumpisa yung season. Si Harden nung bago umalis ng Philadelphia, bago matrade sa Clippers, nagkaroon kasi ng investigation sa kanya dahil sa mga pinagsasabi niya sa media. Lalo na yung sinabi nitong si James Harden na merong ipinangako si Daryl Morey na hindi tinupad. Ang sinasabi naman doon yung sa contract. Pero ang isa sa binanggit sa mga article, kada Friday merong pa-pizza dapat si Daryl Morey sa Sixers para makabuild ng championship na hindi niya tinupad. Inimbestiga ng NBA yung mga statement ni James Harden na wala naman nakitang secret handshake na potential tumama sa salary cap rule at collective bargain agreement. Kahit kasi mapatunayan na merong secret deal itong si James Harden at si Daryl Morey, lusot pa rin doon si Harden at si Morey dahil hindi naman natuloy yung contract niya sa Philadelphia. Sa Clippers natuloy. Kaya ngayon isinasama si James Harden o isinasangkot yung pangalan niya na dapat isama din sa investigation kay Kawhi kung meron bang ibinigay na secret deal kay Harden para lang magpunta siya sa Clippers or magstay siya sa team. Yung isa pa doon, naglabasan di umano ang mga kaaway ni Jalen Brunson na dapat isama rin siya sa investigation kay Kawhi dahil sa naging deal niya sa Knicks na penalty na dati ang Knicks nung nag-sign itong si Brunson sa kanila dahil kay Sham. Ni-report agad kasi ni Sham na nag-agree si Brunson sa Knicks kahit hindi pa nagsisimula yung free agency. Natapyasan na ng second rounder dati pa ang Knicks. Yung isa pa nung kinuha ng New York ang tatay nitong si Brunson bilang assistant coach para malure siyang pumunta ng New York na hindi naman bawal yun. Meron pa rin na-connect doon na nung pumirma ulit si Brunson ng kontrata, nagpababa siya ng $113 million na hindi naman gagawin yon basta-basta ng isang superstar player gaya sa Knicks. Dahil sa ginawa ni Julius Randle dati, $269 million dapat ang makukuha ni Brunson. $156 million sa loob ng 4 na taon na nakuha ni Brunson. Bukod pa doon, yung tatay ni Jalen Brunson na assistant coach, hindi nakadisclose ang kontrata. Kaya inimbestigahan dati ng NBA yung tatay niya na baka di umano mayroong pinapadaan na contract dito sa tatay ni Brunson para hindi masama sa salary cap or hindi tumama. Na agad naman tinawag ng Knicks na harassment yung ginagawa ng NBA dahil sa pag-iimbestiga sa promotion ni Rick Brunson bilang assistant coach. Kaya natigil at wala ring nangyari. Based naman sa nag-expose kay Kawhi na si Pablo Torre, tunog congressman pa. Marami kasing mga anonymous tip ang binibigay sa kanya ng mga galit kay Brunson. Pero hindi niya gagawing i-expose si Brunson dahil good deal ang nakuha ng Knicks sa kanya. Yung $269 million na kontrata na dapat makukuha ni Brunson, hindi pa naman talaga siya eligible doon. Parang nasa $200 million pa lang ata, hindi $260. Dahil nung pumirma si Brunson ng contract extension sa Knicks, wala pa siyang 7 years nun. 30% ang 7 years and up. Kaya nagkaroon ng $113 million na pay cut. Hindi talaga pay cut yung nangyari kay Brunson, kundi maaga siyang pumirma ng kontrata at hindi naman siya eligible pa sa 30%. Kapag naging healthy pa si Brunson until 2028, may mundo pa naman yan. Sa edad na 31 years old, makakapirma ulit siya ng $270 to $300 million mahigit pa sa loob ng 5 taon. Kaya tatama pa rin yon sa salary cap designation. Kahit pa merong mga endorsement deal si Brunson na hindi naman konektado kay James Dolan or MSG, ang may-ari ng Knicks, lusod pa rin si Brunson sa ibinabato sa kanya ng mga galit di umano. Iba pa yung kay Kawhi at sa Clippers na malakas yung lineup in papers, kaya nangyari in papers din nakita yung deal ni Kawhi. Sabi ko nga dati, hindi na si David Stern ang commissioner, kaya posible makalusot lang din yan.
Kahit yung mga podcaster ngayon na mga NBA player dati, sinasabi ng buti na lang hindi nyo inabot si David Stern. Kung hindi, yari talaga yung mga player na merong allegation ngayon.